Trending na condensed milk brownies, kayang-kaya mo na rin gayahin kahit wala kang oven. Tara at tuturuan ko kayo for today's cravings. Para sa recipe na ito, kakailanganin natin ng isang lata ng condensed milk. Kahit anong brand ay pwede nyong gamitin dito, basta yung plain lang yung gagamitin natin. Transfer natin yung isang lata sa isang saucepan dahil papainitin natin ito kasama ng ibang mga sangkap natin. Isunod na natin dito yung ating butter or margarine. Kahit alin sa dalawa, pwede yung gamitin pero mas masarap kung butter yung gagamitin ninyo. At para maging balance, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon ng asin na walang malay, ordinary rock salt or iodized salt, pwede rito. Sama na rin natin yung na-chop natin na 200 grams ng dark chocolate. Habang tinutunaw natin yung ating mga chocolates at yung ating butter at margarine, kailangan patuloy yung ating paghalo para hindi masunog yung ating condensed milk. Ngayon, kapag konti na lang yung buo-buo, pwede na nating patayin yung apoy at hayaan na lang nating matunaw doon sa natirang init. At habang mainit pa yung ating mixture at nakapatay na yung kala natin, dito ihalo na natin yung ating cocoa powder or cocoa powder para ma-activate ito at mas lumabas yung pagka-chocolate niya. Haluin natin ito na mabuti hanggang sa wala na tayong makitang buo-buo na cocoa. At para makinang yung top layer ng ating brownies, maglalagay tayo ng brown sugar. 2 to 3 tablespoons sapat na dahil matamis naman na yung ating condensed milk. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw yung ating sugar at maging smooth na yung ating mixture. Hayaan lang natin itong lumamig for 5 to 10 minutes at pag lumamig na ito, pwede na natin ihalo yung dry ingredients natin at isi-sieve muna natin yung ating all-purpose flour. At ang ginamit ko dito yung relish dahil magandang klase ito ng all-purpose flour. Pwede itong gamitin sa mga tinapay, sa mga cakes ninyo, sa mga pastry, o kaya sa mga ulam. Sunod na rin natin yung 1 teaspoon ng ating baking powder. Mas maganda kung nakasieve yung mga dry ingredients natin para maiwasan natin ma-overmix yung ating mixture at maiwasan din natin yung mga buo-buo. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa wala na tayong makitang harina at habang hinahalo natin ito, ilagay mo na sa comment section kung saan ka nanonood ngayon at kung may iba ka pang request. Ay itatransfer na natin ito sa ating mga napiling molders. Ang gagamitin ko dito ay mga paper bowls, pero kung meron kayo ng mga aluminum pan katulad ng mga llanera o kaya baking dish ay pwede nyong gamitin yon. Dinivide ko lang sa tatlo yung ating butter. Optional na din ito. Naglagay ako ng mga chocolate pang toppings. Pwede rin kayo maglagay ng mga peanuts pero pwede ring wala na. At dahil hindi natin ito lulutuin sa oven ay gagamit tayo ng kawa or kawali at maglalagay tayo ng metal rack para hindi direkta yung init sa mga lulutuin natin. I-preheat muna natin ito for 5 minutes on medium fire o kaya pwede ring high fire kung nagmamadali kayo at kapag isasalang nyo na ito ay iset nyo na sa pinakamahinang apoy at lulutuin natin yung ating brownies for 25 to 30 minutes. Kung may oven or air fryer naman kayo ay pwede nyo rin itong lutuin at ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung temperature at time ng pagluluto dito. Alam ko natatakam na kayo pero bago natin ito i-slice ay kailangan palamigin muna natin ito for 10 minutes or 15 minutes o kaya pwede nyo ring i-ref muna bago siya kainin para mas masarap. Napapansin nyo na medyo malambot pa yung sa gitna niya ay okay lang yan, luto na yan, pero kung gusto nyo na mas luto pa siya, extend lang kayo ng mga 3 to 5 minutes. Pero para sa akin, ito na yung perfect na pagkakaluto sa kanya. Ooey at gooey yung center niya, sa ibang parts naman ay chewy at sa pinaka-outer layer niya ay meron siyang pagka-crunchy.